gagalak, Panginoon. Lord, celebrate, Panginoon, ang ulit yung pagkabuhay, Panginoon. Gadalain namin, Lord, umakaw sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Manatili ito, Panginoon, hindi lang sa araw na ito, Panginoon, kundi sa araw-araw na itong buhay bilang yung mga anak, Panginoon. God, punuan niyo po, Panginoon, ng kagalaan, O Lord, ng aming mga puso, Panginoon. God, inisahin mo lagi, O Lord, sa umaga ito, Panginoon. God, be with us, O Lord, gusto sa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. God, patuloy niyo pong mausap sa aming mga puso, pansanda, ang aming mga puso sa pagtanggap namin ng mga salita. Sa umaga ito, Panginoon. Mahalagal namin kayo, sa buko namin nabalik lahat ng kapuri at magsapat sa lahat sa tayong mga ng aming Panginoon Jesus.
muli ninyong pagkabuhay, Panginoon, na meron kami buhay na pag-asa, Panginoon. God, na nanggaling sa inyo, Panginoon. Lagi namin panghahawakan, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa lahat, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pag-ibig, Panginoon. God, kami hinihinig nyo, Lord, paman, Panginoon, hanggang sa, God, tinanggap nyo lahat ng masakin, O Lord. Lahat ng kasakitan, Panginoon. Hanggang bukod siya, Lord, God, sakripisyo, Panginoon, para sa bawat sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, today sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong magandang loob, Lord. God, sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, na lagi niyo po pinapanang sa amin, pinapangit sa bawat sa amin, Panginoon. God, mahal naman po namin kayo, God. Mahal na mahal, Panginoon, na gusto namin, O Lord, na kami, God, na maging matatag sa inyo, tayo, Panginoon, sa muli ninyo pagbalik, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, we thank you for everything, Panginoon. Nalayan namin, Paginoon, na patuloy ka maghari sa inyo mga buhay, Panginoon. We do love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name. Amen. Take some time po to share some love. Say happy resurrection to each other. Good morning and happy resurrection. So again po, magandang umaga. Good morning, happy Resurrection Day again. Siguro next time magiging sabay-sabay na kayo. So before we start, may mga few announcement lang po tayo. The same announcement lang po, men's, dito po tayo sa church, 7 p.m. Monday. Wednesday night, meron din po tayong fellowship. And then, ladies, prayer meeting, the same thing, doon na lang po sa group chat nyo. And then, we have Sunday service. Yung Sunday service natin, yung normal Sunday service next Sunday po. So, let's start. Ang title po natin ngayon is, hindi po yan. But He is risen. This changes everything. So, if you have your Bible, please turn to Matthew 28, verse 6, ngayong umagang ito. Let's pray. Panginoon, salamat po, Panginoon, for this wonderful morning na ipinagkaloob niyo sa amin, yung buhay na binigay niyo sa amin, Panginoon. You died on that cross para bigyan kami ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat for that. And now, ngayong umagang ito, nabuhay ka, Panginoon, para bigyan kami ng pag-asa, Panginoon. That sinasabi mo sa amin that you conquered that, Panginoon, and you opened the way out, Panginoon, para sa aming lahat, Panginoon, doon sa mga kasalanan namin, sa mga lahat ng aming mga, Panginoon, dito sa kalooban namin, Panginoon, yung mga natatago pa namin, mga kasalanan, Panginoon, at mga bagay-bagay sa buhay namin, Lord. You open that door, Lord, para kami ay kumawala doon, Panginoon. Para kami ay lumabas, katulad mo, Panginoon, na ikaw ay nabuhay at lumabas doon sa tomb, Panginoon. You empty that tomb, Panginoon, and you buried everything, Panginoon, our sins, our mistakes, Panginoon, our burdens, and everything, Panginoon. The same thing that you're telling us this morning, Panginoon, that na umalis kami dun sa tomb, kung nasaan kami ngayon, Panginoon, and to come to the light, Lord, to you, God. So thank you so much, Panginoon. May you bless us ngayong umagang ito and fill us with your Holy Spirit and open our hearts to your words this morning, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So Matthew 28 verse 6, yung verse natin ngayon. Sinabi niya dito sa Matthew 28:6, He is not here, for He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. Few verses na napaka-powerful ngayong umagang ito sa ating lahat. Reminding us that ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. So, yung Easter morning dito ng mga babae o the woman na pupunta doon sa tomb ni Jesus Christ ay
alam nila ay may dadatnan sila. Anong dadatnan nila doon? Isang bangkay ng ating Panginoong Hesus na wala nang buhay, di ba? But this morning, etong umagang ito sa pagpunta ng mga babae dun sa libingan ng ating Panginoong Hesus, hindi ito nagsimula ng celebration na sinasabi lang, nabuhay na ang ating Panginoon. Hindi, di ba? Ito ay nag-umpisa ng may confusion. Nag-umpisa ng may takot at hinagpis sa kanilang puso at buhay. The woman na pumunta doon sa libingan ng ating Panginoon, expecting na madadatnan nila doon na walang buhay na ating Panginoong Hesus. And to honor yung kanyang katawan. Nagdadala nga sila ng pag-embalsamo sa ating Panginoon o yung mga pabango para sa Kanya. But nung pagdating nila doon sa libingan ng ating Panginoon, everything changed. Lahat ay nagbago. Nakita nila yung stone rolled away. Yung libingan, the tomb, was empty. At yung anghel na nagsalita sa kanila would reshape the history. Magbabago o magpapabago ng history hanggang ngayon. Sabi ng anghel in Matthew chapter 28 verse 6, He is not here, for He is risen, as He said. Sabi niya, as Jesus said, come, sabi ng anghel, see the place where the Lord lay. So, itong mga salitang ito ay hindi lamang mga ancient na salita na sinabi ng isang anghel o ng mga disipulo ng ating Panginoon. Ito ay mga salita, personal message ng ating Panginoon sa atin ngayong umagang ito. Kapag ang buhay natin o when our life feels dark o napaka-dilim, kapag yung pag-asa natin na seems lost, na gusto na nating mag-give up sa buhay na to, o wala na bang pag-asa itong buhay na to na sinasabi natin madalas. Or minsan nagtataka tayo, meron pa ba sa buhay na to? Meron pa bang pag-asa ang buhay na ito? Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus changes everything sa buhay natin. Hindi lang yung past, hindi lang yung eternity. It changes how we live right now. Yung ating mga hinagpis, yung ating mga kasakitan, yung ating mga tanong sa buhay na to, yung ating mga failure sa buhay na to, yung ating mga pangarap sa buhay na to. It will change. It will change. But it will change how we live right now. So tingnan natin itong verse na to together, word by word, heart by heart, ngayong umaga nito. Unang sinabi niya, He is not here, sabi ng anghel. So, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon moves us out do sa mga dead places ng buhay natin. So, again, the angels, o yung angel, sinabi niya, wala na siya rito. Di ba? Nung pumunta yung mga babae doon sa tomb, He's not here, sabi ng angel. Bakit? Dahil ang ating Panginoon no longer belongs dun sa lugar ng kamatayan. Hindi na siya belong doon sa tomb. Hindi na siya nararapat doon. Dahil yung tomb, yung grave, ay temporary lamang. Hindi siya permanente. Jesus left it behind at hindi na siya babalik doon kailanman. Hindi ito about kung yung location. Hindi about
kung saan siya nakalibing. But ito ay about liberation. Anong ibig sabihin nun? He left the tomb because death was defeated. Natalo niya ang kamatayan. It's about liberation. Yung empty tomb na yun, isang announcement ng ating Diyos na what held us doesn't have to hold us anymore. Yung mga bagay na humahawak sa atin para takbuhin natin ito, para magpatuloy tayo maglingkod sa Panginoon, para magpatuloy tayo maniwala sa Kanya. Sabi dito, doesn't have to hold us anymore. Because Jesus is alive. Dahil nabuhay na ang ating Panginoon. So, the question sa atin ngayong umagang ito, saan ba sa buhay natin merong mga dead places? Maybe mga broken identity na bumubulong sa bawat buhay natin. Hindi ka sapat. Na sinasabi niya na minsan merong bumubulong sa sarili. Sinasabi niya, hindi ka na magiging sapat kailanman. Di ba? Minsan, merong mga ganong mga bumubulong sa atin. You're not enough. Hindi ka sapat. Kulang ka, sabi niya. Or yung mga toxic na kaisipan natin na sinasabi sa sarili natin, hindi ka na magbabago kailanman. Yan ka na. Ganyan ka na. Hindi ka na magbabago. O yung mga sikretong kasalanan, o yung mga silent struggle na pinagdaraanan natin, o yung mga nakabaon na pag-asa sa buhay natin. Tandaan natin that Jesus, hindi siya nanatili dun sa grave, dun sa tomb. And we, tayo din, don't have to stay on those either. Dun sa mga bagay na yon, dun sa mga struggles, dun sa mga toxic mindset, dun sa mga kasalanan, dun sa mga silent struggle natin, o dun sa mga nakabaong pag-asa natin. If Jesus didn't stay on that grave, we don't have to stay on that grave also. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng permission to walk away from all of that. Doon sa mga kahihiyan na minsan na sinabi sa ating buhay. Yung mga takot na minsan nagpaparalyze sa buhay natin. Yung mga kasinungalingan na once defined us. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Again, binibigyan tayo ng permission to walk away from all of that. Siguro, sa buhay natin ngayon, sa buhay mo ngayon, maybe you feel stuck. Nandun ka lang. Hindi ka makagalaw. But ngayong umagang ito, Jesus has already opened the door. The stone rolled away. Ang ating Panginoon, binuksan na yung pinto. He gave us an open to way out. So, para hindi tayo manatili kung saan nakabaon yung pag-asa natin. Dahil Jesus Christ left the tomb. You can leave yours too. Pwede ka rin umalis dun sa grave ng buhay mo. Nung buhay natin. At ano ba yung mga yun? Kayo lang ang makakasagot nun. I can't. But I gave you some example what grave is sa ating buhay. Ano ba yung mga tomb na yan? Nakastuck tayo sa buhay na to. But Jesus Christ, and this morning, encouraging us, nabuhay ako ulit. Nabuhay ako ulit para bigyan kayo ng pag-asa. I walk out doon sa tomb at kayo rin. Kaya. Sabi ng quote, don't build your home in a place Jesus already vacated. Huwag kayong gumawa ng bahay nyo
kung saan, sabi niya, ang ating Panginoong Jesus already vacated o umalis na siya doon. At pangalawa, sinabi ng Panginoon o sinabi ng anghel, for He is risen. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tumayo ulit. Itong apat na salita na to, ito yung heartbeat ng ating pananampalataya. He is risen. Hindi lamang ang ating Panginoon ay gumising. Hindi lamang siya gumising dun sa grave or dun sa tomb. But He conquered death doon sa grave. Ito ay hindi lamang symbolic na kwento. Ito ay isang supernatural event at merong personal implication sa buhay natin. Romans 6:4, sinabi niya, we've been raised with Him to walk in the newness of life. Sabi ng Romans chapter 6 verse 4. The stone, hindi ito binuksan ng ating Panginoon para sabihin niya sa ating lahat na kailangan ko ng tulong. Hindi. Kahit hindi buksan ng ating Panginoon yung bato na yon, kaya niyang lumabas doon. Hindi niya binuksan yon para sabihin niya sa ating lahat, kailangan ko yung tulong niyo. Hindi. Binuksan niya yun para ipakita sa atin yung katotohanan na siya ay buhay, and so is hope sa buhay natin. So what's fallen sa buhay natin na iniisip natin na hindi na natin kaya bumangon? Ano ba yung mga pagsubok sa buhay natin? Ano ba yung mga pinagdaraanan natin na tayo ay nadapa at sinasabi natin sa sarili natin, hindi ko na kayang bumangon sa pagkadapa ko? Marriage, ministry, moral failure sa buhay natin, o yung pananampalataya natin, your faith, my faith. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, is it just something Jesus did? It's something He does. Ginawa niya. Every time na He breathes doon sa ating mga naglulupaypay na soul. Every time na nililift niya tayo, kapag iniisip natin, I will give up. Hindi ko na kaya. The Lord is saying to us this morning, you can rise again. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil malakas tayo, but because He, Jesus Christ, is risen. Muli siyang nabuhay. And we can stand also. We can rise also like Jesus Christ. Yung mga struggle natin sa buhay na to ay hindi ito yung dead end ng buhay natin. Yes, marami tayong mga struggle, but this is not the ending. Yung mga worst day natin sa buhay na to ay hindi ito yung identity natin. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, it's never too late for God to start again. Because Jesus rose, because ang ating Panginoon ay nabuhay muli, so yung future natin is always bigger dun sa mga failure natin. Yun yung tandaan natin. At ito yung pinakamaganda. Sabi niya, as He said. Sabi ng anghel dun sa mga babae, He is risen. And then sinabi niya, as He said. Sino? Sinabi. Sabi niya, as He said, sinabi ng ating Panginoon. So yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sinasabi niya sa atin, nagpapatotoo that God keep His promises. Diba? Kung babasahin natin ulit, the angel says,
He is risen as He said. Hindi sinabing, He is risen kasi sinabi ko. Sabi ng anghel. Hindi. Sinabi ng anghel, siya ay nabuhay ulit dahil sinabi niya. Sinabi ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus predict niya yung kanyang muling pagkabuhay multiple times. Makikita natin in Matthew 16:21, chapter 17, verse 23, if you wanna read, di ba? I'll put there. Even when tayo maraming beses nakalimutan natin yung kanyang mga pangako, but ang ating Panginoon hindi niya nakakalimutan yung kanyang mga pangako. Yung kanyang mga salita will never fail. Hindi dun sa kamatayan, hindi dun sa katahimikan, at hindi dun sa mga suffering niya. Hindi niya makakalimutan ang kanyang mga pangako. The cross, hindi yun yung end ng kanyang mga pangako. Ito ay isang daan sa kanyang mga pangako na para ito ay mag-fulfill. Magawa to being fulfilled. So, ano ba ang mga pangako ng Diyos sa buhay niyo? Sa buhay natin? Unang-unang pangako niya that He will be with us. Tama? That I will never leave you nor forsake you. Sabi niya. Sinabi niya rin that He will forgive us completely if we confess our sins. He is faithful and just. Sinabi niya rin that He will heal our broken-hearted hearts. Tama? At sinabi niya rin that He will finish what He started sa buhay natin. So sa season ng buhay na to, marami tayong paghihintay. Minsan, doon sa ating paghihintay, pinagdududahan natin yung mga pangako ng Diyos dahil naiinip tayo. But, yung empty tomb, yung grave ng ating Panginoon, na wala na siya doon, bumubulong sa atin ngayong umagang ito, na lahat ng mga salita ko, lahat ng mga pangako ko sa inyo, I meant them. And I will do them. Kapag sinabi niyang, kaya mo yan, you can overcome, you can. Kapag sinabi niyang, anak ka niya, you are. Kapag sinabi niyang gagawin niya ang bahay mo sa langit, He will prepare a place for you. He will. He is. Because God, Jesus, He is true to His promises. As He said, sabi niya ang yan. He is risen, as He said. Finulfill niya yung pangako niya na siya ay mabubuhay ulit. And He did. Tandaan natin na kahit yung emotion natin ay nagbabago araw-araw, yung kanyang mga salita remains at hindi nagbabago. Even yung ating mga circumstances sa buhay na to ay nagbabago. Bukas, iba na naman yung pagsubok. Bukas, iba na naman yung circumstances. But tandaan natin, His promise, hold. Yung kanyang mga pangako nananatili at hindi nagbabago. Sabi ng isang quote, the resurrection is the loudest, I told you so. In history, from a faithful God to a weary world. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon proves that ang ating Panginoon keep His word. Nananatili siyang tapat doon sa kanyang mga pangako, doon sa kanyang mga salita. It's His powerful way of saying, I told you, I will overcome death. At nagawa ko yun, sabi ng ating Panginoon. To a weary and doubting world, a reminder sa atin that His promise o yung kanyang mga pangako will never fail.
At ito yung pinakamaganda at nakaka-bless ngayong umagang ito. Sabi niya, come, see the place where the Lord lay. Ang anghel, hindi niya sinabi doon sa mga babae na maniwala kayo sa mga salita ko. Wala na ang Panginoon doon. Sinabi ko sa inyo, wala na yung Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Ganun ba yung sinabi ng anghel? Hindi, di ba? But sinabi niya, come and see. Halika kayo. Tignan nyo mismo. Sabi niya. Dahil ang Panginoon never force yung kanyang paniniwala sa atin. Gusto niya, ang ating Panginoon, He invites us into encounter. Gusto niya na tayo mismo makita niya, makita natin at maranasan natin. Kaya sinabi dito ng anghel, come and see where the place the Lord lay. Ito ay hindi lamang invitation na para tayo ay mag-observe dun sa malayo. But sinasabi sa ating umagang ito, sa ating lahat, na come, enter into it. Tingnan nyo yung grave, tingnan nyo yung tomb, and see mismo sa sarili nyo na wala na siya doon at siya ay buhay na. Ang ating pananampalataya ay nagsisimula when we stop watching from a distance. At magsimula tayong maglakad into what God is revealing sa buhay natin. So, itong sinabi ng anghel, come and see. Ito ay isang invitation sa ating lahat. Hindi natin kailangan mag-rely dun sa second-hand faith. Hindi tayo kailangan mag-wonder na sabihin natin, yung bang resurrection ng ating Panginoon ay para lamang sa Calvary Frontier? Huwag tayong mag-wonder na yung pang resurrection, yung pang salvation para lamang sa mga Kristiyano na nag-church. We don't have to be perfect to come close to Jesus Christ. The same Jesus na nabuhay muli sa pagkamatay wants to walk with us sa buhay na to in our real life here on earth. Doon sa ating mga anxiety, doon sa ating mga katanungan sa buhay na to, doon sa ating mga loneliness sa buhay na to, Jesus wants us to be with us, to walk with us. The encouragement sa atin is, you are not too broken to be welcomed by Jesus Christ. Hindi pa huli ang lahat para mahalin ka ng Panginoon. You're not too far to be found. Nabuhay siya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Hindi lang para mamangha tayo, but to be known. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon is not a distant event. Na nandun ka sa malayo at nakatingin ka. As the verse said, come and see. Ito ay isang personal invitation sa ating lahat that you need to experience, that we need to experience. Come and see for yourself that I am alive, that I am the Savior. Like I said, ito ay isang personal invitation. So this changes everything. Matthew 28:6. Hindi lang ito isang linya ng scriptures. Ito ay isang lifeline sa lahat ng tao. Every person, every human being, naramdam niya na yung pag-asa niya ay nakabaon at yung buhay niya ay wala nang saysay.
Dahil ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sinasabi niya, you can leave those things. I buried them already. You can rise with a new power. You can trust me. You can trust my promises to you. And you can, and we can experience Him personally. Like what the angel said, come and see. He's not here, for He is risen. And He's, as He said, come and see. So wag lang nating pakinggan itong istorya na to. Enter into it. Come and see. Sabi nga ng salita ng Panginoon. Experience it yourself. Look around. Tignan natin mismo. Hindi lang yung narinig mo, but gusto ng anghel, gusto ng Panginoon, ikaw mismo, tayo mismo, maka-experience, makita that Jesus is alive. That Jesus ay nabuhay muli para sa atin. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon isn't just something na paniwalaan natin. It is something na dapat isapamuhay natin bilang mga Kristiyano. Huwag tayong manatili dun sa grave, dun sa mga tomb ng past life natin. Huwag tayong mamuhay as if yung ating pag-asa ay patay. The stone was rolled away, not just to let Jesus out, but to invite us all in, to see, to believe, and to rise. Ibig sabihin, binuksan ng ating Panginoon yung pintuan ng tomb para makita natin, para maniwala tayo at bumangon tayo sa ating mga pagkadapa sa buhay na ito. Come out of your hiding. Doon sa mga guilt, come into the light of Jesus Christ, the risen Savior. Kung hindi siya nabuhay, wala tayong pag-asa. But ang ating Panginoon, nabuhay siya muli. And He gives us hope. And He's telling us this morning, come and see. At hindi siya nabuhay muli para tignan lang natin siya sa malayo. Nabuhay siya para samahan niya tayo maglakad sa buhay na ito at bigyan tayo ng pag-asa. If the resurrection o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon doesn't change kung paano tayo mamuhay ngayon, then we miss its purpose. Dapat baguhin niya o baguhin natin how we forgive. Let it change how we love, how we serve, and how we hope. Let it change you and me. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, dapat baguhin niya yung buhay natin. Again, He's not here. He is risen. Yung mga salitang yon dapat ring louder sa ating mga regrets sa buhay. Let them speak louder dun sa mga takot na meron tayo sa buhay na ito. He is not here, for He is risen. Yung mga salitang yon, dapat yun yung mga salita na magdadala sa atin, magkakarga sa atin, maglilift sa atin doon sa mga hinanakit, hinagpis na meron tayo, doon sa mga trials na pinagdaraanan natin at sa mga madidilim na sandali ng
buhay natin dito sa mundong ito. Dapat yung mga salitang yun, that He is not here, that He is risen, yun dapat yung maging liwanag natin sa buhay na to. At pinakahuli, yung come and see. Ito yung napaka-importante na salita. Come and see. It's one of the most personal invitation God ever gave sa atin. Hindi ito command para i-perform natin. Hindi ito pagtawag para i-prove natin yung sarili natin. Ito ay isang invitation to what? To experience Jesus for yourself. Para ma-experience natin ang ating Panginoon mismo sa buhay natin. Sa lahat ng mga katanungan mo sa buhay, sa lahat ng mga katanungan natin sa buhay, sa lahat ng mga hinagpis natin, kasakitan natin sa buhay, yung mga pagdududa natin, at yung pag-asa natin. It's an invitation to experience Jesus for ourselves. Up close. Again, the angel wasn't asking them just to believe blindly. Sinabi ng anghel, come, step closer. See, tignan nyo sa sarili nyong mga mata. Pakiramdaman nyo sa sarili nyong puso that Jesus is not there in the grave anymore. So Jesus right now invites us. Come. Lumapit ka sa akin. Hindi kapag alam mo na yung lahat, o you figured everything all out. No, come when you're searching. Hindi yung pupunta ka sa akin na sasabihin mo, I'm worthy, Lord, to come to you. No, but when you feel lost, come to Jesus Christ. Hindi yung, Sunday ngayon, wala akong kasalanan. Sunday ngayon, perfect ako. No. Come to Jesus every day with your burdens, with your trials. Come and see Him and experience Him yourself. Hindi natin kailangan ng perfectong pananampalataya to be welcomed by Jesus Christ. Yun yung tandaan natin. We don't need na i-figure out everything to be loved by Jesus Christ. Hindi natin kailangan manatili doon sa madilim na lugar ng buhay natin. Because Jesus is calling us to the light. Doon sa liwanag. The tomb is empty. Hindi para tignan natin from a distance at i-admire natin to sa malayo. The tomb is empty because so that we can come in and see for ourselves. At maniwala tayo that He's alive. That He saved us. That He is our God. That He gives us hope. And He's alive for you and me. So, Jesus is alive. And because He is alive, so is hope. Yung pag-asa, meron tayo. So, this morning, the Lord is telling us, nabuhay ako muli. Katulad ng sinabi ko sa inyo. So yung buhay natin, if we are far away admiring Jesus right now is the time to come closer to Him. Na lumapit tayo sa Kanya. Sabi nga, come and see for yourself. Don't admire Him
far away o doon sa malayuan. Oh, nakikita ko naman si Jesus. Di ba? Kilala ko naman si Jesus. No. The Lord wants us to experience the Lord Jesus wants your life. Yung buhay natin na ma-experience natin siya. Na makilala natin siya personally. At maniwala tayo na siya ay nabuhay muli para sa atin. At malaman natin na mahal niya tayo. Because as He promised, na bumubuhay ako muli, and He did. Sa pagkabuhay niya, nabuhay din at nagkaroon tayo ng pag-asa. That one day, we will be with Him. No pain and no sorrow. But right now, Jesus is telling us, come and see me personally. Don't admire me. Huwag kang mamangha doon sa malayuan. Lapitan mo ako. Lumapit ka sa akin. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, kahit ano man yung pinagdaraanan mo ngayon. Kahit puno ka ng kasalanan, kahit nandun ka sa kadiliman, kahit ano bang pinagdaraanan mo sa buhay mo ngayon, come and see me. I'm willing to love you. Hindi natin kailangan maging perpekto sa Kanyang harapan. He wants us to come to Him as we are. He loves us. At pinatunayan niya yun by rising again. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. For, Lord, loving us so much, Panginoon. For giving us your life to us. And by conquering death, Lord, you give us hope. Thank you so much for your words, for your promises to us that never fails. And thank you that you want us to walk with us, Lord. Na ma-experience ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, salamat po, Panginoon, for your everlasting love towards us. Lord, we pray and ask, continue to be with us. Continue to mold us and shape us, Lord, in your will. Continue, Lord, na gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagdaraanan sa buhay, sa lahat ng mga pain, suffering, Lord, na meron kami, Lord. We pray and ask that we come to you, God, and lay everything to you. Katulad ng pagbangon mo doon sa tomb, Lord, at iniwan mo lahat ng mga kasalanan ng sanlibutan doon sa tomb na yun, so that, Lord, we can be free from our sin. The same thing sa amin na sinasabi mo ngayong umagang ito, that we can rise again and leave the tomb ng aming buhay at iwan lahat namin kung ano man meron kami sa buhay na ito, Panginoon, na mga kasalanan, kabigatian, at mga kasakitan. Thank you, Lord, for everything, for giving us hope. May you continue to bless us and guide us, Lord, this morning. We love you, we praise you, and we commit all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. I was lost, I was blind, I was running.
niyo kami ingatan, Panginoon, patuloy niyo kami ingatan, gabayan, Panginoon, sa iyong mga buhay. Patuloy ka namin, Lord, na pagbibigyan ng kalwalatian sa buhay namin, Panginoon. God, patuloy na maitaas ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Lord. Maraming salamat sa lahat sa buhay, Panginoon, sa pag-asa, Panginoon, sa pag-ibig, O Lord, na tayo pong pinagdama sa amin, Panginoon. Pinapakita lagi sa amin, Panginoon. Manuman po namin kayo, Panginoon, sa inyo lahat ng kapurihan, pagsamba at salamat sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kailangan po